Magandang umaga po sa inyo lahat. December 21st, Wednesday. Ito na ho ang Bitag Live in the morning. Iba ho ang ating presentation ngayong umaga. Public service, straight to the point tayo ito. In the meantime, gusto ko namin sabihin sa inyo kami eksklusibo lamang napapanood sa People's Television Network and sabay po yan sa aming mga digital platforms, sa aming YouTube TV, Bitag Official. Ganoon din po sa aming bitagmedia.com and sa aming Bitag Live Facebook page official. And sa aming sister company, Kings Premium DCMI Facebook pages. Ngayong umaga mga bossing, iba po ito, no? Live sumbong po ito sa atin. At syempre, lahat ho ng mga sumbong, iniimbestigahan po natin. Hindi ho agad pinakikinggan po natin. Hindi agad pinaniniwalaan kasi may proseso po pag-iimbestiga. Lalo na pagdating po sa bitag. Seryoso po kami. Ito po ang sumbong, Police Maynila, tinakot at pinakitaan daw ng baril ang 6 na UST Junior Judo Team. Kasama natin ngayon sa studio, ito po yung mga judo atleta mula sa UST Judo Juniors Team kasama ang kanilang assistant coach. Nitong December 18, linggo, nanalo ang kanilang grupo bilang overall champion sa UAAP Season 85. Ayan po. So, kalamihan po sa kanila, minor kaya hindi pa po natin pwedeng ilantad ang kanilang mga mukha. Pero isa po doon sa kanilang kasamahan, 18 at kasama rin po yung coach. So yung coach, ayan, nakikita natin kasama ito. Okay, so si Russell, assistant coach ng UST Judo Junior Team. So, diretso po tayo mga bossing, ano? Una sa lahat, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po, Sir Ben. Alright. Yung iba dyan, para maintindihan po ninyo, mga minors po yung iba rito, less than 18, 17, meron pa tayong, ilang taon? 12 years old. 12 years old. So, sila po ay mga naging champion ho ng judo, pero karamihan dito high school. Tama? Yes po, sir. So high school. Okay. Ngayon mga boss, magiging maingat po tayo, magiging balanse po tayo sa ating gagawin dahil live sumbong po ito. Ginawa po natin before the Christmas break po natin sa Bitag. Kakausapin muna natin ito, ang pulis, susubukan natin tawagan din. Pero bago ang lahat, gusto kong maintindihan ninyo. Trabaho ng pulis ang rumisponde dahil ang mga pulis dapat madaling tawagan, madaling lapitan, madaling dumating. Kung respondent pag-uusapan. So, yan po ay trabaho ng mga pulis. Partikular kapag kayo nasa U-Belt, University Belt. Kasi karamihan po dyan, mga estudyante, karamihan po dyan, mga eskwelahan, kapaligid po dyan kasama yung mga establishmentong pang-eskwela or karamihan restaurant eateries. Di lang po dyan, kundi pati ho yung mga iba dyan, boarding houses, dormitories. So you'll see everything malapit dyan. So, napakahalaga ng anumang naka-assign na police station dyan or substation na maintindihan ninyo na kayo po ay tinatawagan namin sana at may karapatan naman kayong humarap, may karapatan din kayong hindi humarap, pero susubukan po natin, tatawagan po natin mismo yung district director ng MPD mamaya ng konti. In the meantime, bago po yan, kakausapin muna natin itong yung assistant coach. Okay? Good morning sa iyo. So tell me, kailan nakaabot sa iyo to? Yung the day, the night nung sila'y naging masaya dahil nanalo? Tell me about it. Ikaw muna. Sabay-sabay po kasi kami dumating sa school. Then, uwi na po yung mga bata sa dorm. Uwi na rin po kami sa kanya-kanyang bahay. And then, upon arriving po dun sa bahay ko, tumawag po sa akin yung mga bata. Nagsasabi na may pulis nga daw pong nagpapakita sa kanila ng baril. So, yung urgency ko po is dahil po mga minor po yung mga athlete ko is bumiyahe po ako ulit. Papunta dun sa dorm po nila. Then yung pagdating ko po doon, nandun nga po yung scenario na nandun na po yung police and then yung kagawad po. Okay, so may dumating na barangay? Taga doon lang din po kasi yung kagawad sa street na yun. So, ibig sabihin, nandoon, may presensya ng barangay? Yes po. So, okay. Sino yung mga, ikaw yung ikaw yung 18 years old? Opo. Okay,
So, alias na lang ang ano ko sa'yo. Although hindi ka na sige. minor, so gawin natin alias to preserve kasi ayaw natin naman na tumas ang kilay ng universidad at nararespeto natin karapatan ng mga minor de edad. Although hindi ka na minor, but I'll talk to you. Ano ba talaga ang nangyari? Kayo nagkasiyahan na dahil nanalo kayo, dala-dala yung medalya. Explain to me, kayo ba'y naglalakad na parang nandoon yung mga medals ninyo, lahat kayo? Opo. Kasi po gaya nga po, Okay. 6 feet po kasi yung pinaghandaan po talaga namin. So, nasa puso po namin na sobrang saya namin talaga nung gabi na yun po. Tapos yung nga po yung papunta po kami sa dorm, bali nakakasalubong po namin yung mga ka-schoolmate po namin, mga Tomasian din po. Oo. Since gaya nga po, suot po namin mga medal po namin, may dala pa po kami trophy, nakita kami. Imposible di kayo makita kasi dilaw na dilaw po, nakalagay po UST. So bali, nag-cheer po sila lahat. Okay. So, syempre, ang natural response namin, syempre, nakakabastos din namin pag di kami nag-cheer back. Sabi mo, thank you kami, thank you. Kasi talagang excited kami. Tsaka masaya kami na recognize yung hard work namin. Kaya, doon pa lang, parang talagang gusto namin maglabas ng ano. Tapos yung nga po, yung papunta na po kami sa dorm, yung mga kapitbahay, syempre nakita din kami, naisumunod po sa akin police. Doon po siya nagalit, galit na galit po siya. Tapos sinabi po sa akin, hoy, tumigil kayo dyan. Sa una po, kala po namin parang prank lang po kasi nail lang po namin na experience to eh. Kala po namin, sasabihin na kami, kayo ba yung mga nanalo? Kala namin, congratulations lang. Pero di po, doon po kami natakot yung sinay, sumakay na po kayo sa mobile. Tara. So, nakikita kong video ngayon. Ito, naglalakad naman kayo. Mukhang wala naman ako nakikita masaya kayo dahil tawag dito ay nanalo kayo, no? Sabi niyo, dala niyo yung trophy, dala yung suot-suot yung pang medal. So, sumunod yung police. Tama? Yan. Tinawag ba kayo nito ng police or something? Parang may sumunod dito. Yan ang police na. Opo, yan. Okay. So, sumunod. Okay. Okay, gusto ko lang makita ang video. Ito pong video nakikita niyo pa. Yung video po yan. Ayan, nakikita na sumunod ng police habang ito mga nanalo daw ng judo, di ba? Sumunod sa malayo ng konti, ano? So, hindi na natin makita yung situations doon sa nangyari. So, sige, hanggang dyan lang ba? Pwede pakilakihan ng konti. Wala ba tayong lalaki dyan? Alright, sige, tanong ko sa iyo. Nung sumusunod yung police, ano ang sabi sa inyo? Binatigil po kami dun sa may area na yun po. Dito sa Sampaloc, Opo. papunta na kayo ng dorm nyo yan? Yes po. Mga 5 steps na lang po kami sa dorm namin. Kaya, malapit na ron, ha? Okay, sige. kaya kilala po kami ng neighborhoods ko. So nakikita po kami na may suot kami medalya. Siyempre, doon pa lang, di pa nagsisimula yung UAP, sinasabi na magcha-champion kami. Handaan niya to. Para yun pa lang, yung nakikita na namin sila, yun nga, Sunday pa naman, di ba? Marami na sa labas, pinapakita namin. Ito na yung prinamis namin, champion na kami. Okay. Parang pa proud kayo na Proud nanalo kami. kayo, nasuot-suot niyo yung tropeyo, dala niyo yung trophy, at saka sabi ninyo, dala yung medals ninyo, suot Opo, ninyo. opo. So lahat kayo binigyan ng, lahat kayo ng mga players, yung grupo ninyo, may medal? Yes po, yes. Alright. Siyempre nakita ba ng pulis na pero may dala kayong trophy, dalang medal, or something, gano'n? Oo, pero sabi niya po, di niya po daw kami napansin na mga bata daw kami. O parang yun po sinabi niya sa amin. Alright, sige. Dito muna tayo. Bakit daw, ayan, medyo nasaya kayo, nakita. Opo. Wala Kasi naman ako yung nakita. kadorm po na yan, mga kakilala din po, mga Tomasians din po yung mga Mga athletes taga din po. UST rin, oo. Ayan, dito yung pulis sa malayo, sumusunod siya. Ayan, naglalakad. Ayan. So, malalaman din natin kung wala naman ako makita. Si Corporal, anong apelyido nito? Intel Officer na Masugib ang apelyido. Pero kung Intel Officer siya, anong ginagawa niya roon sa, although naka-uniform man siya. Castro po. Castro po. Castro. Si Corporal Marvin Castro, siya yung sinasabing University Belt, ano ba UBA? PCP, Police Station. Siya, si Castro. Okay. So, tanong ko lang amang sa iyo, no? Tinawagan natin kahapon to na medyo ayon sa kanya, ginawa niya ang kanyang trabaho bilang pulis. Magpapaalam daw muna siya sa kanyang superior para sa interview sa BITAG. Naintindihan natin kasi hindi natin pwedeng pilitin kung... Okay, tanong, meron bang nag-report sa inyo na magulo? Wala naman ako makita. Patingin nga ulit yung video, naglalakad lang kayo. Hindi ba yung video? Yung big video. So, naglalakad kayo. Yan, grupo kayo dyan.
Ayan, nagtataas kayo ng kamay ninyo, trophy. Siyempre yung trophy na yan, hawak. kita. So, bit nyo. Masaya ka. Euphoric kung tawagin. Siyempre ba naman, nanalo kayo, champion kayo eh. Yan. So, sumunod siya. Paano, rumisponde ba siya? Tinawagan ba siya? O hindi ko kasi, di sa video na to, dapat makausap natin yung polis. Kasi wala akong makitang kaguluhan dyan. Sino naman tong nakasunod na to? Hindi nyo kilala. Yan po yung 12 years old na naiwan sa likod na Yan, pinahinto kasama po ninyo yun. Opo. Yan. Siya po yung unang pinahinto nung pulis. So, pinahinto siya. Opo. Ito yung nakasunod. So, tatanungin kita, dahil ikaw nandun, ano? Sige po. Ano ang sinabi ng pulis nung bakit kayo pinahinto? 5-step na lang kayo dun sa dorm ninyo, bit nyo, suot nyo yung inyong medal, bit nyo yung trophy. Siyempre, nanalo. Sino ba naman di masisihan? Siyempre, pag judo, kayo yung champion, di ba? Katatapos lang. O ngayon, ang tanong, judo junior team, di ba? High school. So, nung malapit na kayo, ano yung approach, ano yung bungad ni Corporal dito? Si Corporal, ano pangalan ito? Castro? Opo. Anong patingin ang pangalan ito? Si Corporal Castro, Community Police Precinct. Ano ang bungad niyo sa inyo? Ano po siya eh. Anong sabi niya? Anong sabi niya? Bakit daw sumunod siya sa inyo? Bakit kayo pinatigil? Curious lang ako sa kung bakit na parang nabwisit ba siya? Nakikita kayo naglalakad o naiingayan sa inyo? Or meron ba nag-report sa lugar ninyo na eto, wala naman ako makita, maayos naman, hindi naman kayo ng typical na parang tutulakan na medyo na nakasunod na siya. Nakasunod siya, yon. Tinuturo, pinatitigil kayo, tumigil na kayo dyan. Malayo na yan, ano? Opo. Ito, kasama niyo to. Ito, minor to, 12 years old. Opo. Itong naka-blue. Papunta sana siya, sasama sa iyo, pero diyan parang pinatigil kayo pinahilera kayo sa isang lugar. Yan ba yun? Opo. Tapos itong minor na sa unahan, itong puting van na to, pinatigil siya. Opo. Okay, tanong ko sa iyo, ano daw ang dahilan? Ba't kayo pinatigil? Ano ang sinasabi ng pulis? Bakit ginawa na parang, ang tawag niyan, pedestrian stop. Sa bansang Amerika, pwedeng motorist stop, pedestrian stop. Ang isang pedestrian pwedeng patigilin ng pulis kung may kahina-hinalang gawain at kung wala ka sa tamang oras, sa tamang lugar na medyo suspecting sila, magtatanong siya. Oy, taga saan ka? Taga rito ka ba? Patingin ng ID. Ang tawag ng pedestrian stop. Walang masama roon. O dito, sabihin natin baka ginawa niya yung pedestrian stop, pinatitigil niya yung naglalakad, kayo. Gusto kong malaman, sabihin mo sa akin, ano ang sinabi sa iyong bungad? Bakit daw kayo pinatitigil? At anong reklamo niya laban sa inyo? Una po kasi, sinasabi po, maingay po kami. Tapos, pinasakay po kaagad kami sa mobile. Sabi niya, maingay kayo. Opo, diretsuhan po. Sakay na kayo sa mobile ka dito. Doon po kami parang natakot. Kasi sa unang-una parang, po kami, na-shock po. Kasi madilim din. Di na namin napansin na pulis pala si Sir Castro. Pero naka-uniforme siya. Doon po namin napansin. Wala ba siyang kasamang pulis din? Meron po, pero di naman po siya bumaba sa mobile. Nasa labas po sa my street. So, ang gusto ni Marvin Castro, Corporal, na maingay kayo, sabi niya. Opo. So, ibig niyang sabihin, naiingayan siya sa inyo o may nag-report na may maingay sa labas? Kasi baka mayroong reporting party. Ang tawag niyan reporting party. May nagsumbong, naiingayan. Pero, sino maiingayan? Mga dorm yan eh. May mga bahay ba dyan? Wala naman po. Tsaka kakilala naman po namin mga kakilala ninyo, puro mga estudyante dyan. Opo. So, okay. Okay. So, may mga lumabas doon, di ba? Parang ano yan, mga tricycle driver? Opo. Nakatingin lang sila. Okay. Anong bungad nitong si Corporal Castro? Ay, maiingay kayo. Higa, sama kayo. Ganun lang? Opo. Sa mobile po. Tapos sabi sama kayo sa mobile? Sabi niya po, sama po kayo. Tapos tinanong po, bakit po? Sumama kayo para doon ko sabihin sa may mobile. Siyempre kami parang nawalan po kami ng tiwala kasi galit po siya eh. Natatakot na po kami kasi ba't po kayo galit? Ano daw ang galit niyo sa inyo? Parang ano lang po siya, malas yung tono ng boses niya tapos di naman lang kami kinausap ng maayos.
galit po kaagad siya. Kasi nakinig po kami, uminto po kami. Pinapakinggan po namin siya. Tapos, pagpunta po doon namin, di po na, ba't siya galit na galit sa amin kung baka naiinggit siya na may medal kami. Bakit? Pero di ko po alam eh. Kasi yun po yung talagang tono niya eh. Okay. Posible baka nainggit sa medalya. Kasi hindi siya nakatikim ng medalya. Hindi naman, gold medal nga yan, pero hindi naman totoong gold, di ba? Baka siya maiinggit noon. Maliban na lamang kung may balak siya, biro lang. Parang pinagagaan ko lang kayo. Sige ngayon. Itong ibang mga kasamahan ninyo, nasa likod mo, pero ikaw lang gusto kong kausapin kasi mga minor sila. Marami pa kayo at ibang mga magulang nandito sa akin. Anong gusto mong mangyari at bakit pumunta ka dito sa amin? Meron ka bang nakitang pang-aabuso, panlalabis? Hinawakan ka ba ng pulis? Tinapik ka ba? Ginanon ba ang balikat mo? Dinuduro ka ba? Hindi ko maintindihan bakit kayo papupuntahin sa mobile. Pwede naman tanongin doon. Bakit pupunta sa mobile? Yun ang gusto kong maintindihan. Kasi kung sa mobile, bakit sa mobile, ang maliban na lamang kung iniimbitahan na kayo sa presinto, doon kayo mag-uusap, pero kung pilit kayong papunta tayo sa mobile, may karapatan kayong tumanggi kasi hindi kayo inaaresto. Ano mang imbitasyon kahit sinong pulis, kung ayaw yung sumama, lalo na yung karamihan sa inyo, may mga minor de edad, wala naman kayong panggugulo, hindi ko lang maintindihan. Siguro gusto kong marinig na parte sana kung, oy, Corporal Marvin Castro, kinig ka, di pa ako nag-uumpisa, bahag ng buntot mo, importante makuhanan ka ng pahayag, tapos nagtatago ka ngayon. So ngayon, dahil dyan, mas maganda siguro tawagan muna natin dito, ganito muna, tatawagan natin kung sino pwede makakausap sa Manila Police District. Kami po'y hindi anti-law enforcers. Naniniwala po kami na ang police po natin ay mahalaga, partikular kapag kayo'y nasa University Belt. Ang trabaho ninyo, bantayan, pangalagaan ang mga kabataan na nag-aaral dyan. Karamihan sa University Belt, mga iba dyan sa probinsya, nakatira dyan, kasi malapit sa eskwelahan. Kaya, importante yung ating relasyon sa komunidad, partikular sa mga eskwelahan, na pagpapakita ng presensya ng mga pulis, friendlies kung tawagin. Hindi hostile. Ang pulis sa University Belt, dapat ang dating sa mga estudyante, friendlies kung tawagin. Kayo pang ngingiti, good evening, hindi palakad-lakad. Hindi po pwede yung parang kakatakutan kayo na para bang mga suspect ang tingin. Hindi po pwede. Pero mas maganda siguro marinig natin ang panig naman ng mga pulis. Ha? Okay? Narinig natin. Sa linya ng telepono si Brigadier General Andre Dizon, District Director ng Manila Police District. Good morning, General. Brigadier General Dizon, sir. Sir Ben, good morning po at sa lahat ng nanonood at nakikinig ng Bitag, magandang buhay po sir at life is beautiful sir. Okay, sige sir. Sir, meron lang po sana kaming iparating sa inyo. Ito po ay mga champion ho sila sa UST Junior Judo. Sila po ay pauwi na raw ng bahay nila, ng kanilang dorm, 5 hakbang na lang. Sinundan daw sila ng ating pulis. I was expecting in my, siguro baka may reporting party at responding ating pulis, sir. Okay? Babalansi po ako, no? Kasi hindi naman siguro basta't magpapakita ang pulis na wala naman siguro kung may nag-report. Nakaabot ba sa inyo, sir, itong mga estudyante po natin ay nagre-report na parang pinipilit daw sila pasakayin sa mobile at maingay daw kasi at may part na, although ito'y sinasabi po nila, naglabas daw po ata ng baril si Corporal Marvin Castro dito sa mga kabataan nating masaya dahil nanalo po yung mga UST High School. Sila po yung champion sa UAAP, sa judo team po. Sir, nakaabot sa inyo to? Opo sir, nakarating po yan sa ating kaalaman yung pangyayari na yan po sa UST po sir. Okay, sir. Ano pong sabi po ng ating pulis, sir, doon sa University Belt? Sir, yung commander niya po ang nag-report sa akin sir at nung nalaman ko nga na ganun ang nangyari, agad po nating binigyan ng direktiba na i-administrative relieve muna yung police at kumpiskahin muna yung baril at
naimbestigahan kaagad para malaman natin kung ano po ang punot dulo ng pangyayari, sir. At kung may liability siya, sir, we will charge him administratively po, sir. So parang ang ginawa nyo, nirelieve nyo muna, sir. Opo, sir. Opo, sir. Tinanggalan At, nyo siya ng service firearms. Opo, sir. Tinurn over po, sir, sa property custodian ng Barbosa Police Station po, sir. Okay. So for the time being, sir, anong status niya? Floating muna. Yes, sir. Opo, sir. While undergoing investigation po, sir. So dito, sir. Sir, dito sa parting to, sir, alam ko naman ako yung magbabalansa, sir. Kasi hindi po kami anti-law enforcers. Mahalaga po sa amin ang trabaho po ng mga alagad ng batas. At alam po natin sa mga lugar na kapareho ng U-Belt, mga karamihan estudyante, ang pulis po dapat ay madaling lapitan, madaling puntahan, madaling tawagan, madaling rumisponde, madaling dumating. Mahalaga po yan. Alam po natin. So, meron lang akong gustong malaman, sir, kung nakaabot pa sa inyo na maaring may reporting party na derogatory ang pagkasabi sa mobile police natin na itong kay Corporal Castro, kaya parang ang dating niya, nakikita ko naman, maayos naman ang paglakad niya papunta ron sa mga estudyante. Di ba kaya, sir, na rumisponde lang siya dahil may nag-report or saan man na dinaanan na masaya mga estudyante? Dalang ka lang medal, trophy, kapapanalo lang kasi, sir, ng gabi. Sir, actually po, sir, kaya nandoon si Castro. Corporal Castro at yung kabady niya, sir, dahil may responde po sila sa isang separate na tawag po sa station, sir. May na-report sa kanilang mayroong domestic violence at naka-istorbo sa kapitbahay. Okay. Yun po ang nirespondihan nila, sir. Nagkataon lang po, sir, na nadaanan po yung mga bata, sir. Okay. So parang lumalabas, sir, plain view, nakita lang ni Corporal Castro, wala namang reporting party, wala namang parang as a police, naging curious lang siya, sumunod siya na I don't know kung ano yung nakita niya kasi hindi naman siya nagsasalita, sir, na gusto ko lang sana malaman yung discernment, ano ang dahilan kung bakit sinundan niya yung mga bata na 5-step na lang doon sa kanilang dormitory. Exactly po, sir. By chance lang po niyang nakita o narinig yung mga bata na nag-teacher nga po doon, sir, sa kalsada, sir. At ito daw po ay sinaway at nagpa naman, sir, nag-away naman. Tapos makalipas ng ilang metro, nag-ingay po ulit. Kaya sinundan niya naman, sir. Mm-hmm. Okay. Alam niya ba, sir, na ito yung mga minor at they're basically high school, nakatira sa dorm? Siyempre, sir, euphoria kung tawagin. Euphoric sila. Manalo, sabi nga nila, sir, dito sa studio. Sir Ben, pinaghandaan po talaga namin itong tournament na to. Hindi ganun kadali. So, being taga-UST, talagang nag-practice tagala sila. Di ba? So, nanalo. Siguro hindi natin makita sa mga kabataan na masaya na ilabas ang kanilang siguro yung the joy. Alam mo kasi kung minsan, sir, kahit naman sa mga ibang lugar, state in the United States, pag medyo nanalo yung champion, yung team nila, nagkakasayahan, sir, na kung minsan nauuwi nga sa kunting pag nalasing, nagkakaano. Pero dito, sir, sila masaya lang. Parang hindi nila, kumbaga, siguro tinatamasa nilang kasayahan sa pagkapanalo nila. Kaya tinataas ang trofeo, palakad sila na parang gusto nilang paalam, here we go, from UST, we won. Wala po akong makita roon. Ang sa akin lang, sir, hindi ba tinanong ni policeman lang? Total, hindi naman pala ito isresponde. Plain view, nakita niya, naaktuhan niya. It could have been easily done, sir, asking, bakit kaya, Sir, siguro kung akong pulis sinabi, ano bang sir, nanalo po kami. Sabihin, ganun ba? Siguro ang gagawin ko kung ako si Corporal Castro, congratulations sa inyo, ha? Pero medyo relax lang kayo. Pasok na kayo dyan. Hindi siguro tama, sir. I don't know kasi hindi po namin marinig si Corporal Castro kasi nasa administrative parang relieve na hindi natin makuha ang kanyang panig kaya nahihirapan tayo. If he can only hear his side and tell his side of his story instead of yung kanyang boss ang nagsasabi at sinasabi sa inyo, itong mga bata, directly po, nakakausap po natin, nakukuhanan. Yung the right to be heard, the due process na binigyan po siya ng pagkakataon, ipaliwanag ang kanyang panig, siya na po mismong parang umayaw sa ito'y kagustuhan natin makuhang magkabilang panig. Pero ang sabi niyo, sir, hindi ko rin kayo
masisi, administrative relief na siya. Kinumpis kayong firearms kasi mag-iimbestiga kayo, sir. Tama? Tama po, sir. Tama po, sir. Doon po sa punto na yun, sir, na kung alam na mga minor pa, sir, nung unang impression, sir, nung hindi niya pa natanong yung mga bata na mga elementary grades pa pala ito, sir, hindi niya akalain na ganun kabata dahil yung mga physical feature, sir, ay malalaking bulas po, sir. Nung nalaman niya daw po, sir, na base po ito sa account ng station commander niya, sir. Nung nalaman daw po, sir, na mga minor nga, sir, ni-refer na sa barangay, sir, para doon na isettle, sir, at tawagin yung guardian or parent, sir, para makuha na yung issue po, sir. Okay, sir, nandito po kasi yung coach nila na nung malaman po, sir, abay napasugod ata. Okay, sige. Siguro, Russell, can you tell ikaw, dumating ka, no? It's okay, sige. From your standpoint na masaya yung mga players mo, mga judo. So, nung nalaman mo sila, parang pinasasakay sa mobile o doon sa lugar na papunta na sa barangay, ano nangyari? Napasugod ka agad? Napasugod daw kasi yung nabanggit pa lang ng mga bata is yung nilalabasan sila ng baril ng pulis. So, on the way doon, nag-video call kami ulit para nakikita ko yung situation ng mga bata. Tapos parang may dumating na concerned citizen doon. Tapos plus yung kagawad pala yung isang babae. So pag dating ko doon sa place, paglapit ko sa kanila, sinabi sa akin ni Corporal Castro is, ma'am, sa barangay na lang po natin pag-usapan. Which is okay sa side ko para meron kaming testigo din. And then yung safety ng mga bata, mas-secure ko rin po. So sabi rin ng babae, kagawad po ako, ma'am, sa barangay na po tayo mag-usap. So pagdating po doon, medyo natagalan po dahil hinahanap po yung susi ng barangay hall dahil naka-close po. Tapos yun, tinanong ko po si Corporal Castro kung ano pong nangyari. Okay. Para alam ko po yung side din po niya. Anong sinabi sa iyo ni Corporal Castro? Ang sabi niya is yung imminent danger daw po sa kanya, kaya daw po niya nailabas yung baril po niya. Tapos pinadescribe ko po kung paano po niya nilabas yung baril niya. Ayun so, po. Ang paliwanag niya, playback ulit, parang patingin muna. Sige. Ito, naglalakad, para gusto ko lang maintindihan. Naglalakad, masaya, mga estudyante naman, daladalayan ka ng bag, bit-bit yung tropeyo, tinataas yung trophy. Yan, naglalakad, masaya. Yung isa, dala-dala pa yung maleta ata. Yun. So, ayan. Tapos, tinuturo ni Corporal Castro, papunta siya, palapit. Kayo ba nakikita palapit si Corporal Castro yan sa inyo? Okay. Anong ginawa ni Corporal Castro? Unang bungad pa lang. Ikaw yung pinaka-senior sa lahat. Ikaw yung pinaka-kuya. Sige. Ano sinabi niya agad sa inyo? Sinabi po sa amin, hoy, tigil kayo dyan. Kasi nga po, doon po kami nagulat eh. Parang anong sinabi? May reklamo? Ano daw, may reklamo laban sa inyo? Yun yung una niya sinabi. Talagang, yung malakas na, hoy, sumigaw siya sa may street. Doon po kami parang napatigil lahat, tumuro siya sa banda. Tumuro siya gano'n. Tinuro kayo. Pagkatapos, tumigil kayo? Opo, doon po kami sa may So, area. you may compliant naman kayo, tumigil kayo. Dahil nakita niyo naka-uniforme yung police. Pero yung so, anong pakiramdam niyo? Bakit, takot or medyo nawala biglang kasiyahan? Opo, yung una-una po, kala po namin, parang prank lang po kasi halata naman po, champion kami. Parang siyempre. Akala niyo prank to, na parang, kunyari, hoy, parang niloloko kayo, nag-uniforme, parang prank lang. So, anong dating sa'yo? Parang dating lang sa amin, una-una, parang, baka congratulate lang tayo. Tapos medyo na paano kami sigaw kasi alam niyo, champion kami. Tapos yung nga po, pagkatapos yung parang hanggang paunti nag-escalate, parang galit na galit siya sa amin na gano'n mo siya. Sa akin na isang mobile, doon tayo mag-usap. Okay. So, ang akala ninyo, naka-uniforme lang na police na parang prank lang. Tapos sabi, hoy, tapos tigil. Tapos yung pala, parang normally sa ibang bansa. Tapos yung parang, ang ginagawa niya, congratulations. Parang gano'n ang in-expect nyo. Kasi para sa akin, police po yan eh. Tutulong po sa amin. Di naman siya threat para sa amin. Si police siya eh. Okay. Kaya parang, siyempre, di ko kami natakot. Tumigil, susunod po kami kasi nakita yung uniform. Okay. Police. Kasi talaga inintay namin yung congrats. Kaso, hindi po eh. Ano pang sabi niya nung malaman niya? Nag-explain ba kayo, sir? Panalo po kami, nagkasaya kaya? Di po kami nagkaroon ng chance na makapag-explain kasi talagang pinipilit niya kami sumakay sa
mobile nun. Bakit kayo papasakayin sa mobile? Para daw, doon po daw kami kausapin. Doon po. Saan ka sa mobile? Opo. Pero sabi ko naman, Di ba, General, di ba dapat pag ganyan, wala namang kaguluhan, di ba dapat pang barangay ito na dapat tumawag yung barangay na lang sa lugar? O baka nagkulang din yung barangay sa lugar na baka yung mga barangay nakipagtagayan na lang? Sa halip na nagpapakita ng presensya kasi multiplier ang ating mga barangay, the last thing that the police would do is to respond. Pero hindi na trabaho yung sinisita yung mga nandun kasi trabahong pambarangay. Kaya lang, sa nangyari sir, baka di kaya sir nag-overreact lang yung ating police? General? Sir, yes sir. Di kaya baka nakapag-overreact lang na medyo nawala doon sa sinasabing protocol on doing a pedestrian stop. Pedestrian stop po yung ginawa niya to stop them. Opo, sir. Wala naman pong masama kung pedestrian stop ay sasabihin, oh, stop. Taga saan ba kayo? Bakit kayo anong problema? May ID ba kayo? Sir, hindi ba dapat trabaho ng police to validate, to investigate, to ask questions, to find out if there really is a threat or imminent danger na sinasabi natin dito or sa buhay niya, kung imminent danger siya, he would have called yung kanyang backup and then uses radio. Sandali lang pero dito sir, compliant po yung mga bata tsaka natakot nga na makita nga yung uniforme sir. May kasamang pagrespeto pa. Para sir, may mali ata doon sa sa procedural aspect ng ginawa nitong yung sa trabaho nitong si Corporal. Baka siguro sir, at this point ma-seminar lahat po yung mga police diyan sa sa U-Belt na you got to have a good relationship with the community, especially pag police, because ito mga kabataang naninirahan dyan, sila yung pinoprotektahan, hindi sila yung mga suspect. Di ba sir, dapat ganon? Opo, sir. At bahagi nga po yan, sir, ng ating sinasagawang investigasyon, sir. Okay. Siguro, sir, kung meron man, ano pong masasabi po ninyo dito sa coach? At ito po yung mga kabataan na takot pa rin naman sila, sir. Baka buweltahan. Hindi po natin sila masisisi. Wala pa pong discernment to. Kung titingnan mo, protektado po sila ng sinasabing juvenile law. And besides, they haven't committed any crime. They're protected by the state also. Sir, alam natin yan. So, ano hong inyo masasabi sa coach? At ano hong masasabi ninyo dito po sa mga nanalo sa halip na congratulation, parang mabuti nga sir, pinipilit isama sa mobile, malayo naman yung mobile, compliant naman sila. Anong message sir, lalo na ngayon sir, Pasko naman siguro, pasayin naman natin itong mga nanalo sir, na matamasa yung kanilang, instead of congratulation, threat of arrest and of course mga bata po sir hindi pa po ito yung kolehiyo na iba pa yung kanilang discernment, basta't nanalo sila, masaya sila, nandun yung camaraderie, esprit de corps or team spirit po nila na nanalo sila na alam mo the passion is there. So hindi ba sir dapat pag pulis tayo i-encourage natin dapat instead of a threat, encouragement dapat. Kayo sir, anong masasabi nyo ngayon dito sa mga players natin sir? Iko-congratulate nyo ba? Ito sa coach na ang coach nila, ang humubog sa kanila, ang naghikayat sa kanila, inspired sa kanila. It seems sir na parang something has got to be done. Ano pong inyong magagawa para sabihin po rito sa mga ito? Nandito po sa studio natin. Take it away sir. Yes sir. Sir, bilang Manileño sir, yung UST po sir ay nasa loob ng Manila. Kaya po sir, karangalan ng buong lungsod yung championship ng ating mga judo players na yan sir. Kasama po ang buong pwersa ng Manila Police District na bumabati sa kanilang kapanalunan at tagumpay sir. Ganun pa man sir, bilang ama ng lungsod, ama ng Police District, ako po sir I am taking full responsibility sa naging aksyon ng aking tauhan at kasama ko po ang pamilya at mga pamilya namin na humihingi ng paumanhin sa mga nagreklamong players ng ating UST po sir. At nung nandoon na nga po sa barangay, nagsimula na rin po na maghingi ng paumanhin ito si Corporal Marvin Castro. Kaya ako po sir I sympathize with him sa paghingi ng paumanhin sa ating mga
estudyante at kay Ma'am Russell. Sorry po ma'am sa pangyayari at hindi po kami papayag na basta na yan lilipas at hihintayin po natin yung resulta ng investigasyon at kung nagkaroon ng may lapses at may pagkakamali ang ating pulis, ito po ay ating bibigyan ng karampatang penalty po, sir. Okay. At Ma'am Russell. What do you say to that? Ikaw, Coach, anong sasabihin mo? Ayan, nagsalita na yung ama ng Manila Police District. Siya yung ama, pinaka-ama. Congratulating your team and at the same time apologizing. What would you say? General, thank you po sa pagbati sa team. Sana po maasahan ng team yung suporta nyo po doon sa nangyari po. Para yung trauma doon sa mga bata is mawala po yung takot. Kasi malaki po yung respeto namin sa mga police po. Usually tawag namin boss, chief, idol eh. Yung baga, syempre, yan yung poprotekta sa amin during tawag dito, yung pag may problema, may chaos, kayo yung una naming tatakbuhan para mahingan po ng tulong. Sana yun pa rin yung maging isip ng mga bata, hindi yung takot na kapag may makikita silang polis, mapapaiwas or ayaw na nilang makakita ng polis. Yun po. Sana mabigyan ng karagdagang action po dun sa sitwasyon na nangyari. Okay, narinig mo, General, yung sagot naman ni Coach. Ikaw naman, ikaw yung ngayon, nagsalita yung pinaka-ama ng Manila Police District. Kataas yan, kinocongratulate kayo. Tanggap mo na ba? Wala na bang takot mo ngayon? Sila mismo nagsasabi, karangalan daw na kayo sa Manila, nanalo kayo. Sila unay bumabate. Kung sakali nagkamali man tong si Corporal, yung ama mismo at saka buong pulis at kanilang mga pamilya, ibinabati kayo dahil karangalan ng maging champion. Manila, yung UST nasa Manila eh. Kasama sila doon sa the glory na nakuha ninyo. Anong masasabi mo doon sa kay Chief? Una po, thank you po. Di ko naman po para sa akin na medyo nagkatakot din po sa pulis dahil nga po sa pangyayari. Pero di ko po linalahat. Kasi ano po yun eh, di naman po parehas-parehas mga yun. Pero sa nadadaan naman po sa usap kasi di naman po talaga kailangan ilabas yung baril. Kasi nakikinig naman po kami nun. Kasi yung baril po yan, nakakatakot po kasi yun eh. Isang putok lang, tanggal kagad ka rin namin. Pero respeto pa rin po sa inyo. Thank you na lang po. Sir, kung sakaling totoo man ang sinasabi at ako'y magiging balanse, mag-iingat po tayo kung walang clear and present danger. The sidearm remains to be in the holster unless there's a threat and and a law enforcer pwede pong maglabas ng baril. Hindi naman tinutok, sir, pero sa mga bata, sir, matatakot po talaga. That gun is alam naman ho natin para sa mga kriminal po, hindi po para sa mga estudyante. Yun naman po, sir, pakikiusap lang. Baka seminar po siguro lahat po ng mga university police U-belt natin dyan sa mga police na to have a good relationship, hindi lang sa UST, bagkus sa lahat ng mga universidad dyan na nakakasakop dyan na maging friendly po tayo, madali po kayong lapitan, madali kayong takbuhan, madali kayong tawagan, madali kayong rumisponde, at saka kayo po yung mga nagbabantay, hindi po yung parang binabantayan sila. Baka matakot, alam niyo po ang iba, wala pa po silang discernment, pero may reasoning pa rin sila, pero hindi pa po sapat kapareho po ng mga nasa kolehiyo. But these are, marami po dyan mga dormitories, marami pong mga boarding houses galing probinsya. Siyempre, mga magulang niyan, para maibsan po yung takot, ipangako niya lang po, sir, na siguro i-seminar po natin, community relations na rin po, sir, sa mga pulis natin. Alam ko naman ginagampanan nila yung trabaho nila. Medyo, baka may lapses lang, may loopholes, may gray areas na kinakailangan ayusin lang natin, sir, para everybody happy this Christmas, sir. General? Opo, sir. Isa po yun sa gagawin nating corrective measure. Yung incident na po yun, sir. Magiging lessons learned po yun sa bahagi ng hanay ng Manila Police District, sir. Alright. With that, General, kami po'y tatabi na muna. May ginawa na kayong aksyon. Sana patuloy ang inyong investigasyon. Sana, sir, hindi lang dyan. Palawakin po natin yung ating community relations, particular sa mga kabataan natin. Sila po yung kinabukasan, lalo ng mga nag-aaral pa yan, para magkaroon po ng tiwala sa ating police.
At ang pulis talaga, sir, ginagalang naman at dapat din kagalang-galang din, sir. With that, sir, Merry Christmas po sa inyo. Hindi namin nilalahat. Sana po, sir, may natutunan po tayo pare-pareho rito, sir. In the same manner, Coach, are you guys happy? Okay naman, sir. Sana maayos natin yung process. I'm sure that you're investigating. I'm sure tatawagin pa rin kayo. I'm sure na magtatanong. Okay ba sa inyo? Thumbs up kung okay sa inyo. Ang thumbs up, ikaw. Walang naughty finger, ha? Thumbs up lang, ha? Thumbs up. Oo pa. Okay, sige. Okay na ba kayo? O sige, hindi pa tapos to. Mag-iimbestiga pa rin sila. Mabibigyan ng karampatang parusa yung pulis na yon. Nasa sa... I'm sure na tatawagin kayo. Okay? Thank you po, sir. Well, walang anuman. Next time, be careful. Congratulations ulit sa UST. Ano? Thank you Sa po. pagkapanalo ninyo. Ano? Alright? Ganon din naman sa lahat. Lahat kami rito, kahit hindi kami taga-Manila, taga-Quezon City, well, we congratulate you. Once upon a time, you the player din ako eh. Alright? Sa Manila pa. Iba yung grupo namin, pero hindi kami nag-champion. Okay? Thank you. Congratulations. Okay? Thank you po. Inuulit po namin, ano? Sa lahat po mga kasamahan ho natin sa Philippine National Police, katuwang po namin kayo, anumang distrito, anumang probinsya. Naniniwala po kami na marami pa ring matitinong mga pulis natin. Tapat sa kanilang tungkulin, anumang distrito sa NCR, sa mga regional, provincial, munisipyo, iisa lang po ang pamantayan ng pulis. Hindi po madali ang trabaho ng pulis. Although, kapareho rin namin sa media, may mga ibang abusado rin, hindi natin pwedeng lahatin. Una sa lahat, ang pulis po ay dapat madaling lapitan, madaling tawagan, madaling rumisponde, madaling dumating. Hindi po madali ang trabaho ng pulis. Pero kaya malaki po ang respeto namin dahil ako po ay isang anak ng pulis, Philippine Constabulary. So, nakakasama natin sa iba't ibang mga operasyon ng mga pulis. Katuwang po natin. Kaya lang ako'y magsasabi doon sa mga kasamahan nating pulis, particular sa U-Belt. Ayoko naman mangaral dahil di na ako mangaral. Napakahalaga na siguro create an atmosphere of friendship doon sa inyong mga binabantayan. Sa ibang bansa, ang mga pulis, lalo na kapag medyo ang kanilang beat ay maraming mga kabataan o eskwelahan, they want to stay friendly. Hindi sila kinakatakutan. Dito sa parting to, hindi ko naman sinasabing dapat matakot sa pulis. Ang mga kriminal dapat matakot sa pulis. Ang mga matitinong mamayan, hindi dapat. So, kung sakaling may pagkukulang man, pwede naman tuwirin. Kung sakaling pagkakamali, lahat tayo nagkakamali. Kahit sino nagkakamali. Natututo po tayo. Naitatama po natin ang mali. Yun ang aking sasabihin. Huwag sanang sumama ang loob ng ibang mga pulis. Kasi kung sa puso ko, may pagka-pulis, may pagka-militar din po kaming mga tulfo. Ngayon kasi simple lang. Sana patuloy po ang gagawin ng Manila Police District na yung mga nasa lugar na where you see a lot of youth, kabataan, kolehiyo, high school, college, you have to maintain a visit or visitation to open your door na kung minsan make PR, mag-PR kayo, mag-public relations kayo, mag-community relations kayo sa mga binabantayan ninyo. O di naman kayo, pakita ng presensya. Keep smiling. Ngiti. Bati. Lalo-lalo na doon kapag medyo mga bata nanalo, sa mga dito sa parting to, isolated case to. Pero sana po, maraming natutunan po kayo ngayon. May karapatan po ang police to do a pedestrian stop kung sakaling may reporting party. Ano bang pedestrian stop? Yun hong naglalakad sa kalye at may nag-report at posibleng dahil may nag-report, rumisponde yung police. May karapatan po siya. Ang dapat gawin ng police ay sabihin, oy, kumusta, bossing? Dali lang, taga rito ka ba? Yung tono, dapat yung tonong friendly, hindi tonong nakakatakot. Yung boses, tsaka yung pag-aasta, hindi yung astan parang bubunot agad. So, body language is very important po para sa mga pulis natin.
tonality sa tono, medyo mahinahon. Yung boses, huwag yung nakakatakot na boses. And these are the things na pwede kong ibahagi sa inyo, mga nasa police natin. The better you have a good relationship with the community, the better cooperating yung mga mamamayan. Ang mga mamamayan ay dapat maging masigasig at nakikipagtulungan din sa mga kapulisan natin. Ang isang bagay, mga mamamayan, dapat matuto tumingin doon sa kasamaan ng mga taong naghahari-harian sa komunidad na nagsisino. Walang puwang ang sino man sisiga-siga na parang pusakal, i-report nyo sa pulis. Sa barangay. Magtiwala rin kayo dahil unang ang barangay. Nililinaw lang po natin mga bossing tayo magbabalanse. Sana marami po kayong matututunan dito. At bago ang lahat, total, meron pa po tayong 4 na minuto. Sasamantalain ko po, ina-announce na po namin sa inyo, may korporasyon po, the Dyna Drugs and Pharmaceutical Corporation with 4,500 member drugstores and outlet. Inumpisahan na po nila na ikakalat po ang King's Premium in Greater Manila area pagdating ho ng January. Susunod na po sa mga, ito ho yung mga metro cities in the Luzon, Visayas at Mindanao. So maaasahan nyo na po ito na sa mga shelves na mga reputable, pinagkakatiwalaan, reputableng drugstores. Malapit na rin po. Kaya sinasabi po namin sa inyo, ito pong King's, una sa lahat, pang butika drugstore. Pero meron din po mga buying stations po na korporasyon na nakasign up po sa amin, mga korporasyon, mga institusyon. Tulad po ng Orich Corporation, sila po ang nagdadala sa amin para dito po sa King's Premium na makikita sa mga Mercury. The Orich Corporation, sila po. So, yung Dyna Drugs and Pharmaceutical Corporation, food, with 5,000 or 4,500 store members na paglalagyan ng metro cities, makikita na po ito sa mga lalayong probinsya. Sakaling hindi pa rin po abot sa inyo, madali po ito. Huwag basta Lazada, huwag basta Shopee. Lazada Mall or Shopee Mall, doon ang mga sinasabing makakasiguro po kayo. Ngayon, ito pong produkto mabibili po dyan. Meron pong isang korporasyon, mga buying stations po nila. Ito ho yung pwedeng sasabihin na po namin sa inyo, sila po yung Dragon Bell 8 Corporation sa mga buying stations nila. With their other members, they're basically 6,000. Sila po, and sa lahat na po yan na carry po. At meron din po kami, napapanood niyo po, sila po yung mga sinasabing area wholesalers na para ito na po, makikita po yung presensya. Makikita na po, mabibili na po. So, wala na po yung mga sinasabing mga kuminsan na magpapa-Facebook, ganito, si ganyan. Hindi na po uso yan, lumang tugtugin, lumang tao na po yan. Gusto niyo hong bilhin? Ito po. Kasign na po namin mga korporasyon. Orich Corporation for Mercury. Dyna Drugs and Pharmaceutical Corporations for all the reputable drugstores. Lazada Mall, Shopee Mall, makikita nyo agad, DCMI, King's Premium. And then, yung mga, ito naman po, yung buying stations po, inuulit po natin, doon po sa buying stations, ano po, ng, ito ho'y Dragon Ball 8 corporations and their bargain. Dragon Bell 8. Inuulit ko. So, Christmas Bell, Dragon Bell. May Dragon Ball kasi. Okay. So, at pinakahuli, siguro naman sa tuwing nagpe-play po tayo, and eventually makikita niyo po, sasabihin na po namin in next year kung saan sa Metro Manila ang mga drugstores at pwede niyo pong bisitahin sa aming mga Facebook pages para doon. So malalayong probinsya, maaabot na po kayo. Sa abroad, meron na po kaming mga nakatalaga po rito. So hindi na po mahirap to. Kaya yung mga nagpepeke, kung sino man to na kahit hindi namin kayo kilala,
tumigil na kayo. Kasi kung hindi kayo kumukuha sa amin, markado kayo, malalantad namin kayo. At hindi naman kinakailangan magparehistro, kinakailangan kayo yung naka-assign. Kapag hindi, saan nyo kinukuha yan? Pekendos, mahuhuli kayo. Ayaw namin magpahiya. At gusto namin sabihin, una sa lahat, have a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas! Adios mga boss.